Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo tumunghay sa mga kaloob ng Diyos sa atin ng mga banal na salita, ay inaanyayahan ko kayo na samahan ninyo ko sa pag-aalay ng lahat ng ito. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po, O Diyos, na muli pong dumating ang araw ng pagsamba sa iyo, kung saan kami ay maaring dumaing sa iyo, O Ama, kung saan ay kami ay maaring humingi ng mga bagay na kailangan namin, O Panginoong Diyos, na sa araw na ito, O Ama, na kami tinipon mong muli na tulad ng iyong mga tupa at ikaw ay ang aming dakilang pastol. Tulungan mo kami habang kami ay nakikipamayan sa sanlibutan na ito, O Ama, na patuloy na patungo sa pagkawasak. Kung mawasak man ang sanlibutan, O Ama, proteksyonin mo po ang iyong kawan, O Panginoong Diyos. Iniaalay ko po sa iyo ang buong kawan na ito. Kaming lahat na magkakapatid ay itulad mo kami sa mga tupa na lalo pang magbubuklod-buklod upang madama ang init ng bawat isa, O Ama, na sa bawat makita namin ang isang kapatid ay iba yung kagalakan ang aming madama sa aming mga puso, O Ama. Ano pa kaya kung ikaw ang aming makitang mukhaan at kami sumasalubong sa iyo sa alapaap? Ano kaya ang kagalakan, anong kaligayahan na hindi may paliliwanag iyon ng kaisipan ng tao, O Ama? Yun po ang aming pinakamimithi kung kaya kami ay nagtitipon-tipon, nag-aaral ng iyong mga banal na salita. Napakasusustansya, O Ama, ng mga pagkain kaloob mo. Ilang beses man itong balik-balikan, O Ama, ang pagkain na ito ay napakasarap. May iba yung aral na ibinibigay mo para sa amin upang maging kalakasan namin, O Ama. Salamat sa paggamit mo sa iyong mga kalalakihan na itinalaga mo sa araw na ito, O Ama. I-bless mo po ang bawat isa, O Ama. Ikaw ang mangusap. Huwag ang aming sariling kakayahan. Inaamin namin na wala kaming karunungan, O Ama. Maliban na lamang na bigyan mo kami. Ikaw ang magturo sa amin. Ikaw ang mag-guide sa amin, O Ama. I-bless mo po ang munting kawan na ito, O Panginoong Diyos, sa pakikinig nila habang sila ay nakaupo. Patuloy mo na buksan mo ang kanilang mga spiritual na mga pandinig at itanim mo ang mga binhing salitang ito hanggang sa kaibuturan ng puso, O Ama, upang aming madama at ang iyong dakilang presensya sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na maging malakas, O Ama. Marami pong mga pamamaraan ang diablo upang pasukin ang iyong kawan, O Ama, upang guluhin ang iyong kawan. Subalit ikaw ang laging pumoprotekta sa amin, O Panginoong Diyos. Huwag lamang pong mawala ang isa man sino sa amin, O Ama, kundi manatili kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Wala pong karunungan ito, walang kakayahan. Umaasa lamang kami na ginagamit mo sa likod ng pulpitong ito sa mga karunungan at kapahayagan na ipinagkakaloob mo, Ama. Tulad ng sabi mo, ikaw ang aming dakilang pastor. Saan kami pupunta? Sino susundin namin? Ang tupa ang susundin niya lamang ay ang kanyang pastor. At dinidinig ng iyong mga tupa ang iyong tinig, O Ama. At kilala ng mga tupa ang iyong tinig. Ma-recognize nawa namin sa oras na ito ang tinig mo na aming dakilang pastor, O Ama. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng mga papurit karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So, praise God. Basahin natin ang mga nilalaman na marami nating, ilang beses na nating nabasa ang mga ito kung tayo ay nagsisipagbasa ng Biblia.
No? Nabasa na natin, may napakinggan na tayo. Ano kaya ang ibibigay uli ng Diyos sa mga ito? Samantalang nabasa na natin. Pero bakit kaya ang Bibliang ito 2,000 years ago na ay patuloy pa rin nag-iimprenta ng Biblia? Bakit patuloy pa rin na ang mga tao na mga nagsasabing Kristiyano ay binibigyan ng Biblia? Maraming nagbabasa, maraming hindi nagbabasa. Maraming ibig makaunawa, meron naman na okay lang kahit na anong nangyayari sa araw-araw, ang mga salita ng Diyos ay nandiyan lang pinababayaan, no? So praise God. Ang pamagat nito bago ko basahin ay merong pamagat ang ating kapatid na His wonders to perform. Pero marami nang na-perform. Kaya nga ang inilagay kong isa na the wonderful works of God being manifested. So it was already manifested. It was performed already. No, hindi na ipe-perform, there is still something lacking to be performed na magaganap, no? Hayag na ang lahat ng mga salita ng Diyos. Ang makikita natin, paano ito pinerform ng Diyos? Paano ito nag-manifest? No? Ano ang mga kaugnayan nito sa atin ng mga pagkaka-manifest ng mga bagay na ito? So praise God. Dito sa Luke chapter 1, verse 26 hanggang 38. Tapos sa Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Verse 26. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. So it was not a earthly messenger, no? It was an angel. It was named Gabriel. So tingnan ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung paano siya gumagawa ng mga kamanghamanghang gawang ito. Sa halip na magsugo siya ng kahit sino, ang isinugo niya ay ang kanyang anghel, no? Sabi, sinugo si Gabriel to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. 28. And the angel came in unto her and said, Hail, that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Sabi niya. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. No? Nagtataka si Mary. And the angel said unto her, Fear not, huwag kang matakot. Sabi ng angel Gabriel, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Yun masasarap, ano? Yung mayroong nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. So, yung nagbigay ng name sa kanya, ay ang angel, name Jesus. Doon sa isa, Emmanuel, no, kay Matthew. Tapos, sabi niya, He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father, David. Verse 33, And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end.
So, walang katapusan na kingdom, no? Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. 36. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. Baog ano? Sabi sa 37, For with God nothing shall be impossible. Last verse, 38. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. So, last two verses ng Matthew. Ito, mga kapatid, yung binigyan ng Panginoon para sa atin, no? Matthew chapter 2, verse 1 and 2. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Napakaganda ng yung mga patotoo, ano? Minsan, meron mga dumarating nga naman sa ating mga sarili na parang pinabayaan tayo ng Panginoon. No? Minsan, parang dagdag na pahirap. Sabi nga ng mga iba, kahit sa aming trabaho, huwag niyo gawin yan. Kasi pag ginawa niyo yan, sa susunod, ikaw na ang gagawa na lagi niyan. Pero yung right attitude, ano, yung right character, no? Sabi niya, kung hindi natin gagawin 'yun, pag dumating yung araw na tayo na ang nandoon na wala nang gagawa, mapipilitan kang gagawa, hindi mo alam. Ang akala natin, parang pinabayaan tayo na, lahat na lang binibigay sa akin. Parang ako na lang yung ano dito. Alam nyo, siguro maraming naka-experience ng mga ganyan sa atin. Hindi lang pala natin alam, minomold tayo ng Panginoon para in the future, alam mo nang gawin yun. No? Hindi ka na, ngayon, hindi nila inaakala na alam mo yun, pag ginawa mo at nagawa mo, it is all for the glory of God. Humahanga sila. Paano mong natutuhan yan? Paano mong nalaman yan? Sinong nagturo sa'yo? Anong kinakain mo? Bakit mo alam yan? Yan ang tanong. So, ganun mga kapatid. Kung minsan, meron ding mga, hindi lang sa mga ganun. No? Ako, medyo, yung weakness ko rin siguro talaga, when I see something wrong, no? Galit ako dun sa mali. Hindi dun sa tao dun sa mali, no? Doon ako na ano, kahit sa trabaho, ganun. Pag ipinipilit ng isa na mali yung sa kanya, sinasabi ko na katulad doon sa pag-measure ng mga micrometer. Sabi ko, you cannot measure it in odd number. They are all in even. By 2 and then you will tell me paano mong na-measure na merong odd number yung binibigay mo sa akin. Pero kung even number ang sinabi mo sa akin, I might agree. But there is no odd number there. Everything is in by 2s. Sabi ko. Saan mo nakuha yung 1? O yung, halimbawa, 11. Saan mo nakuha yung 11? Dapat nasa 10 ka o nasa 12 ka.
Kasi walang even, ay walang odd number. No, 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 no. Oh, doon ako, no? Mali na nga. Gusto niya, siya ang tama. Nung napagalitan, nung pinagalitan ko, doon pa lang siya nanahimik. Ituturo mo yan sa iba. Pag ikaw pag nagturo ka ng ganyan yung unawa mo, mali. Itinuro mo sa iba, mali. Lahat ng susunod sa iyo, mali. Hindi na siya kumikibo. Dapat ka kung marunong kayong mag-accept ng mali. Mga Indian, no? Ako rin naman, nagkakamali. Hindi naman ako perfect din, no? Kaya lang, yung matuto tayo na tumanggap ng mali. At yung mali, matuto rin tayo na maitama yung mali. Ay, mali pala yun. Dapat, no? Dapat pala, ganito yung gagawin. Para makakilos yung Diyos, para yung wonderful work of God, no? Paano nakakakilos yung Diyos? Paano makikita? Sabi niya, katulad ba ng binasa ng ating kapatid? Alam niyo, gusto ko rin basahin sana yun, no? Sabi niya, Jesus answered, kasi yung nagtatanong dito sa John chapter 9, no? And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Pagkapanganak pa lang. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin? Ang iniisip kagad nila yung may kasalanan. No? Sabi niya, who did sin? This man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents. Wala. But, sabi niya, that the works of God should be made manifest in him. Tingnan ninyo yung works of God be made manifest in him. Di ba maganda yun sa iyo magmamanifest yung work of God? Hindi doon sa iba magmamanifest. Sa iyo magmamanifest yung work of God. Para mag-glorify, sabi niya, para maluwalhati yung Diyos. So, paano magaganap ngayon yung wonderful works of God sa atin? Paano siya makakakilos sa atin? No? Kaya sabi niya, napakaganda ng exhortation. Nakita niyo mga kapatid? Kung paano sa message, ang ganda. So, kung hindi tayo magbabasa ng mga messages, hindi tayo magbabasa ng Biblia, hindi mo man matutukoy kung saan ka, masasabi mo na lang na, di ba rin, nagsisimba naman ako tuwing Friday. Masasabi mo yung ganun, no? Di naman ako nang-aagrabyado ng tao. Minsan nga, tumutulong pa ako. No? Mauuwi dun sa mga ganun na routine na gawa ng tao, yung kanyang paglilingkod. Hindi yun ang hinihingi ng Diyos, kundi yung mag-submit tayo sa Diyos, sumunod tayo sa kanyang gusto. Sabi ng ating kapatid, itong message na ito, it is a very odd and peculiar. Sabi niya, it's like a Christmas text. Sabi niya. Kasi, yung pagkapanganak ng Panginoon, yung pagbibigay ng pangalan sa Kanya, at angel pa ang pumunta, no? Iniisip kagad ng mga maraming Kristiyano, o maraming naniniwala sa Panginoong Hesus na pang-Christmas text. Yeah. Pang-Christmas message. But actually, every day, sabi niya, kung maintindihan natin yung kahulugan ng Christmas talaga, yung Pasko, sabi niya, it is love. Pag-ibig ito. No? Kaya pagkakasugo sa Panginoong Hesus, it is because of the love of God. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. For whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So almost everything in the Bible, pag binasa natin, pag tinanong tayo, ano ba yung laman ng Biblia? Word of God. But actually, it is not all Word of God. The devil has also words. No? Pero nakakompile lahat ito, ang kukunin mo ngayon, yung word lang ng Diyos talaga. Kasi yung nakikipag-usap kay Jesus Christ nung tinetempt siya, hindi word of God yun, pinapervert niya yung word No? Yung nakikipag-usap kay Eve, hindi naman
galing sa Diyos yung sinasabi ng serpent eh. Galing kay Satanas na nandoon sa loob ng serpent. Oh. Ang kailangan lang, lubos nating maunawaan para lubos na makakilos ang Diyos, ma-perform ng Diyos yung kanyang wonderful works sa tao. No? And God does things peculiar. Sabi niya, peculiar, kapag sinabi kasing wonderful o wonders, it is excellent, extraordinary na hindi mo man iniisip na magagawa, mangyayari. Kaya everything is possible to God. Sabi niya, yung babaeng baog, mabubuntis pa. Di ba? Yung babaeng birhen, hindi ba wonderful works ito? Sinong tao, paano papasok sa isipan natin ang mga bagay na ito na yung dalaga magbubuntis? At yung dalaga, tatanggapin naman niya? Hindi ba wonderful works of God ito sa isang babae? No? Kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos na ito. Hindi lang lubos na mabigyan ng malalim na kahulugan ng mga tao. Basahin man ng basahin ang Biblia, ang basa ng mga tao ay normal na pagbabasa lang. Hindi binibigyan ng malalim na pansin na, biro mo, sinabi lang ng angel na buntis si Mary, kailan sila nag-message sa mga nagsasabing born again, sa mga nagsasabing religion na, biro mo sinabi lang, nabuntis siya, paano kaya nangyari yun? Hindi man sila nagtaka. Pero sa mga tupa ng Diyos, no, ipinapakain niya, kung ipinapaunawa niya, paano kaya nangyari yung mga ganun? No? Hindi ba dumadating sa atin yun? He works in mysterious ways. No? His wonders are being performed by God. Ginaganap ng Diyos yung mga misteryong ito. Hindi ba misteryo yun, mga kapatid? Kung sasabihin sa inyo, tingnan ninyo, dumating yung angel, paano kilala ni Mary yung angel? Basta na lang niya tinanggap, tandaan natin, yung angel, kung nasa spirit being siya, hindi siya makikita ni Mary. So, kung i-imaginein natin, no, he is in a form of a man. No? At nangusap siya sa harap niya. Nagsalita siya sa harap niya. Di ba? At yung pangungusap niya, at ang pangungusap ng angel sa kanya, kakaiba. Pero sinasabi niya, mapalad ka. Blessed art thou among women. Blessed is thy fruit of thy womb. Sinasabi niya yung bless. At yung kabutihan nito, tingnan nyo, bakit tinanggap ni Mary? Samantalang alam naman na gusto nga siyang hiwalayan ni Joseph, di ba? Kasi magbuntis siya, magiging inanay siya na hindi naman ginalaw ni Joseph. Sabi ni Mary, wala pa akong nakilalang lalaki. Yung nakilala, wala pang gumalaw na lalaki sa kanya. Paano siyang magbubuntis? Hindi ba kamangha-mangha? Hindi ba kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos na ito? Pero tingnan ninyo ang purpose ng Diyos kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. Because of love. Dahil sa pag-ibig sa atin. Kung paano niyang ginawa ang mga bagay na ito at kung paano niyang gagawin, hindi maaabot ng kaisipan ng tao. Maliban na lang ipahayag ng Diyos sa kanya. Kaya ang mga tao sa panahon na ito, okay lang yung celebration ng Christmas, no? Ay, pinanganak. O babasahin yung text na ito, ipinanganak sa atin. For God so loved the world. Binigay yung ng Diyos sa atin si Jesus. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Tingnan niyo, dahil sa yung pag-ibig ng Diyos, ililigtas niya tayo. Hanggang doon na lang. Walang malalim na paliwanag kung bakit isinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Hindi man alam na kailangan na matubos tayo, malinisan tayo ng kanyang dugo. Wala man malalim. Yung pala, wala man lang kaalam-alam na yung requirement ng dugong ito, doon pa lang sa Genesis, nire-require na. Wala! Zero lahat. Kaya makikita natin na ang church na ito, dito ipinapakita, hindi ba kamangha-mangha? Hindi ba kahanga-hanga na tayo ay pagpipiliin ng Diyos? At paupuin niya tayo sa lugar na ito?
para lang maunawaan natin ang mga bagay na ito na ginawa ng Diyos? Meron pala tayong good shepherd na hindi tayo po pwedeng galawin ng kahit na sino. Kapag siya ang nagbabantay sa atin, yung good shepherd na ito, which is the Lord Jesus Christ, at nagbabantay siyang lagi doon sa pintuan para hindi tayo mapasok ng kahit na sino. Tandaan natin ang pagpasok, no? Ang gate, sabi, no, ng tao sa puso niya. Ang pintuan ay sa puso. Kaya kumakatok ang Diyos sa pintuan, sa puso. So ngayon, ang tao, anong gagawin ng tao? Magbubukas o hindi? Kung minsan napapasok sa Hebrew chapter 6, napapasok na ng tao yung Panginoon sa puso. Kaya lang naitaboy uli ng mga sariling gusto. Kapag ang nasunod yung will na ng tao, lalabas uli ito kasi hindi na masunod-sunod yung will ng Diyos. Meron na silang Holy Spirit. Sa Hebrew chapter 6, meron na silang Holy Spirit. No? Ngayon, ang Holy Spirit na ito, nagre-grieve. Umaalis ito, ang Holy Spirit. Oh. Pero yung tao, meron na siyang naiintindihan sa salita ng Diyos. May naunawaan siya. Mananatili siya sa mga naintindihan niyang yun ngayon. Magpapaikot-ikot siya ngayon doon. Kaya lagi nating ipinagdidiinan na ang Panginoon, hindi lang siya tao. Meron siyang pagka-Diyos. Yung fullness of God dwelleth in Him. Kaya tinuturo natin yun. Ngayon, kung naintindihan lang, meron kang Holy Spirit, ipinaunawa ng Diyos na may pagkatao ang Panginoon, at hindi mo na matanggap yung kanyang pagka-Diyos, no? Aalis na yung Holy Spirit kasi hindi ka na matuturuan ng Holy Spirit. Pag hindi ka na maturuan ng Holy Spirit, magpapaikot-ikot ka ngayon dun sa naiintindihan mong yun. Hanggang dun ka na lang mag-iikot-ikot na, hindi, tao lang si Jesus. Magpapaikot-ikot ka dun sa ganun. Hindi, Holy Trinity, hindi God the Father, God. Magpapaikot-ikot ngayon sa turong yun. Bakit? Umalis yung tagapagturo. Ganon ka-importante ang tagapagturo sa atin. No? Na kailangan ang tagapagturong ito, hindi siya magre-grieve sa atin. No? Yung sound doctrine, sabi ng Biblia, magkakaroon ng mga pangangati ng tenga ang mga tao na hindi na nila ibig pakinggan ang mabubuting mga balita. No? Kaya isinulat ang Biblia, maraming mga bagay na hindi natin maintindihan. Kung minsan, sa ating mga sarili, no? May mga bagay na nagaganap. Sabi nga kanina ni Brother Eugene, mag-renew yung ating mga mind, sabi niya. Minsan, sabi ko nga, mabait ang Diyos, dakila ang Diyos, no? Meron silang mga karakter na mabagal magalit. Ako kasi, meron akong karakter na pag nakita ko yung mali, talagang I hate what is wrong only, no? Doon lang ako galit, doon sa mali. Hindi doon sa tao. Ewan ko, siguro, kahit na naman ang Panginoon, doon siya siguro galit sa mali. Hindi doon sa tao. No? Kaya nung paghahampasin niya yung mga lamesa, ipagtataom niya, hindi tao yung pinaghahampas niya. Lamesa yung pinaghahampas niya at itinaob niya, hindi yung mga tao. Kasi mahal niya yung mga tao. Nakagagawa lang ng mali yung tao. Pero anong sabi ng Panginoon? Magbalik ka, magsisi ka, magbalik loob kayo sa Diyos. Ganun lagi yung paanyaya niya sa mga churches. Hanggang sa panahon na ito, bago dumating ang Panginoong Hesus, ang paanyaya niya, magbalik loob. Magsisi ang tao. Gumawa siya ng mga kababalaghan na ganito upang maligtas ang tao. Ang condemnation, wala pa. Hindi pa tayo kinokondemn ng Diyos. Kaya lang, kung dadating ang Panginoon, iko-condemn ng Diyos yung mga hindi susunod. Kaya sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. So, kung minsan mayroong mga
merong mga pangyayari na hindi natin maintindihan ba't nangyari mga bagay na gano'n. Hindi man lamang mabigyan ng malalim na isip ng mga tao, bakit kaya ipinanganak ang Panginoong Hesus sa sabsaban? Ipinanganak siya by spoken word, no? Maraming born again, basta pag tinanggap mo si Jesus, born again ka na. Hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun kasimple yung sinabi niyang born again. Kaya nga born again, you are born by the Spirit of God. Born by the Word. The Spirit of Word. Doon tayo pinanganak. Ganun yung pagkakapanganak ni Jesus Christ by the spoken word. Hindi by sex yun. By the spoken word na dala ng angel. Ipinagbuntis ni Mary si Jesus Christ, no? Para dadating yung araw, yung kamanghamanghang ito na gawa ng Diyos, kahit na ayaw ng Panginoon sana na mapako sa krus, mamatay siya, no? Ibinigay niya ang kanyang buhay para maligtas siya, no? Hindi ba natin yung kanta kanina, yung sa opening hymn na, I give you all my heart, I give you my soul. Paano natin ibinibigay ito? I give you my heart, everything that I breath. Lahat, no, mga kapatid. Ang tao bumagsak sa kasalanan, di ba? Ang Panginoong Hesus ang lunas sa kasalanan. Tama? Ang Panginoong Hesus ang siyang lunas, siyang gamot sa kasalanan. Siyang gamot sa mali. Ngayon, dumating ang Panginoong Hesus sa time niya 2,000 years ago. Ang layunin niya to straighten up which is wrong. Yung mga maling pananampalataya ng mga eskriba, mga pariseo, no, mga saduseo, lahat ng mga mali ang pananampalataya ay maituwid. Layunin ng Panginoon ito. Ito yung will ng Father. Ipinako sa krus ang Panginoon, tinubos niya tayo, nilinis tayo sa kahangahangang pagsasakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Hanggang ngayon, mula pa sa Genesis, ibig nang magbigay ng correction ng Diyos. So every time that the correction comes, no, many times when His Word correct us, we feel something bad, no. We feel something forsaken. We feel something that we are persecuted, no. Kaya yung iba, pagka hindi matiis yung ganun, sabi, umaalis na. No, kasi, yung bahay-sambahan, sabi ng ating kapatid, hindi lang ito bahay yung sasamba tayo, pupuri, kakanta. No, it is a house of correction, sabi niya. Dito natin maririnig kung paano tayo itutuwid ng Diyos sa ating mga maling gawa, sa ating mga maling naintindihan sa Biblia. So, gagamit ang Diyos, gumagamit siya nung unang panahon, mga propeta. No? Hanggang sa panahon natin ito, gumamit siya ng propeta para maituro sa atin kung ano ang tama. Hindi siya makikipag-usap na ngayon ng kayo ay lahat major prophet. Nung sa lumang tipan nga one at a time ang major prophet Kasi magkakaroon ng dalawang boses. Hindi magkakasundo. So, he used only one at a time. So, ngayon, isa rin lang ang ginamit niya, mga kapatid. Ang mga mensaheng ito ay buhay. No? So, pagka dumating yung correction, yung submissive spirit, no? Yung mapagpakumbabang puso, may espiritu ng Diyos, tatanggapin niya ngayon yung correction, he will be renewed. Mababago yung isip, mababago yung puso, mababago yung mga gawa. At ito ngayon ay magmamanifest. Then you will see how God works in him. Makikita mong muli kung paano kikilos yung Diyos. So David, one time he sinned against the will of God also.
what was lost to David? Nawala sa kanya yung joy of salvation. Pero he is saved. Hindi siya pwedeng i-condemn ng Diyos, yung kino-condemn ng Diyos, yung maling ginawa niya. So, anong kailangan para siya ay makapagbalik loob sa Diyos? Sabi niya, umawit siya. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and renew a right spirit within me. Cast me not away. Sabi niya, huwag mo akong i-cast away. Kundi baguhin mo. Sabi niya. Then humarap siya na, search me, cleanse me. Sabi, siya sa atin mo ako, linisin mo ako. That was the right spirit. At ang pinili ng Diyos, He has always a right spirit. And then, tingnan natin, marami pang naging asawa si David. Pero hindi itinuring ng Diyos na kasalanan niya yun. Pero yung tinuring niya, yung iba, di ba? So, ganun. He accepted the corrections of God. Accept always, no? But after all over, pagka na-overcome natin ang lahat ng ito, at na-restore restore unto me the joy of thy salvation. Papanumbalikin mong muli sa akin ang iyong pagliligtas, sabi niya sa akin. Ibalik mong muli yung kagalakan, sabi niya, ng iyong pagliligtas sa akin. Kasi dati nandun naman yun eh. Yung kagalakan ng kanyang kaligtasan eh. Nasa sa atin din ang kagalakan ng kaligtasan. Subalit nung magkamali siya, sabi niya, ibalik mong muli, restore mo ulit, sabi niya. So, ganun ang ating mga hiningi pagka nagkamali tayo. No? Makikita natin sa ating mga sarili, nakaka-overcome tayo, unti-unti nakaka-overcome tayo. Ano bang mga dapat gawin? Tutukan ninyo yung salita ng Diyos. Magpakainit tayo sa sharing, sa fellowship na ganito. At yung baga na yung nahihiwalay na baga, muli itong mag-aapoy, mag-iinit, mga kapatid. At yung tupa na nahiwalay at bumalik, muli niyang mararamdaman yung init ng kanyang mga kapatid na tupa. So, ganun yung mga gusto ng Diyos sa atin. And then you can always now say, praise the Lord. You can raise your hand. No, you can shout, praise God, praise the Lord, glory to God. No? Makikita natin sa ating sarili, alam mo, you are being obedient now to God. So, tapos na, that was finished. But sometimes, no, He chastised, sabi niya, pinapalo ko ang aking iniibig. So before mamalo ang Diyos, you go back. Kasi kahit yung anak mo, kung nagkamali, patawarin mo kung nagkamali ako dun sa, gusto mo man paluin, hindi mo na mapalo kasi kakausapin mo pa lang, lumalapit na siya sa iyo, yumayakap na sa iyo. No? No? Tapos, hinahalik-halikan ka na ng anak mo, paano mo papaluin pa yan? Yung nilalambing-lambing ka na, humihingi ng sorry. Gusto mo man paluin. Ang sasabihin mo, sige, wag mo nang uulitin ha. Hindi mo siya napalo kasi lumapit na kagad sa iyo. Kung ganun kaya ang gagawin din natin, maglambing tayo sa ating Ama, no? Maglambing tayo sa kanya, sasagutin niya at hindi na bago dumating yung palo, hindi na niya may hahataw yung pamamalo niya kasi lumapit ka nang mabilis sa kanya. Di ba, mahal na mahal tayo ng ating Ama. No? Kaya lang kung minsan tayo ang nagkukulang. No? Tayo ang nagkukulang sa kanya. Kahit sa pag-upo natin, sa mga, alam niyo napakapalad natin. Biro mo sa dami ng tao, tayong binigyan ng kaunawaan na ganito ng Diyos, tayong makapakinig ito. Hindi nga lang tayo, wala doon sa dami ng tao sa loob ng church, wala doon yung hinahanap natin. Maganda kung marami ang tumanggap, Pero kung ito lang ang pinili ng Diyos, wala kang magagawa. Sa foreknowledge ng Diyos, walang kaluluwa lang ang papasok sa loob ng daong. Hindi mo na pwedeng dagdagan yan, hindi pwedeng dagdagan ni Noah. Ano man kagusto ni Noah na pumasok pa yung iba, yun lamang ang itinalaga na papasok.
At kung tayo ang itinalaga na papasok, napakapalad natin. No? I once was lost, but now I'm found. It was an amazing grace of God. Amen. No? Sa atin. Hindi ka naman papaluin ng Diyos kung hindi tayo nagkamali. Kaya inuulit ko, bago ka paluin ng Diyos, bumalik ka na. Yakapin mo ng Panginoon. Sorry Lord, patawarin mo po ako. Hindi ko na po ulitin Panginoon. Napakabait ng Diyos. O sige. Kung dadramatize natin, niyakap ka ng anak mo, hinahalik-halikan ka, humihingi ng sorry sa'yo. Ano ba? Yun ngang prodigal son. Di ba? Hallelujah. Ipinaghanda pa siya. Samantalang, iniwan niya, nilustay niya lahat yung sa kanya. So, ganun tayo nagpapayo na mabilis tayo bumalik, mga kapatid. After all these things work together for good to them that love God. Just lay our life, sabi niya, on His hand and stay with Him. Stay with God. Tapos sabihin natin sa Kanya, Lord, here am I, Lord. Sabi niya, use me, lead me. Pwede na natin sabihin sa Kanya ngayon, guide me again. Teach me again. So ngayon, anong gagawin ng Diyos? Sabi ng Panginoon, pag sinasabi natin sa Kanya, direct me in thy way that would be pleasing unto thee. I-guide mo ako dun sa makaluluwalhati sa iyo. Ngayon, anong gagawin ng Diyos? Kahit na nasaan kang daan, lagi kang itatama ng Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon, the footstep of the righteous is ordered by the Lord. The footstep of the righteous is ordered by the Lord. So kung righteous ka, yung footstep mo, ang nag-o-order, ang nagda-direct, ang Diyos. Ba't kaya kayo nakapunta dito sa church? Hallelujah. Ba't yung mga paan ninyo nagpunta dito? Para tayo mag-ipon-ipon, para tayo magsipakinig ng salita ng Diyos. So it's not you like it. No, hindi. Hindi dahil sa gusto nyo. But there is something in your heart na nakikita ng Diyos. There is righteousness in your heart. And the Lord God now, your footstep, no? Ino-order ng Diyos na yung tatahakin ng paa mo, yung haharapin ng paa mo, going to the church to hear the wisdom of God. So, yun yung ginawa natin. So, sa Biblia, makikita natin, when Jesus was born, pansinin natin, gaano ka-misteryoso ito. No? It is so mysterious. Lalong misteryo ito sa mga scholars, sa mga pariseo, sa mga Saduseo, sa mga eskriba nung time na ito. Napaka-misteryo nito. And up to this time, yung mystery na ito, dala-dala ng mga tao. Mystery yan eh. Hanggang ngayon, mystery. Hindi maintindihan. Kaya nga, merong Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. First person, second person, third person. Hanggang ngayon, tanggap na tanggap ng tao, yung ito ay mystery lang. Walang makakaunawa. My thoughts are not your thought. My way is not your way. Sabi nung Isaiah. So, yun ang katwiran ng maraming tao. Sabi nga nung isang pastor dito sa Qatar, nung nagkasiran kami, Brad, mystery yan eh. Hindi nga maintindihan eh. Oo, pero ang mga mystery, binuksan na ng Diyos para maintindihan natin. O kung wala kang propeta, paano mo ngayon maintindihan? So, gumamit ang Diyos ng mga ganong mga tao. Ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, no? Dito, mystery pa rin sa mga tao. Basta ang alam ng tao, ililigtas ka. Ililigtas niya ang mga nasa churches. Ganun lang yung pagkakaunawa ng mga tao. Di ba? Hindi nila alam
Tandaan natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus sa pagkuha sa atin. He'll come like a thief in the night, sabi. No one know it, even the Son. Hindi niya alam. Parang aksidente. Hindi alam ng tao yung aksidente darating. Kung alam mo yung aksidente, na maghahanda ka, alam mo na, iiwas ka na. Pero hindi mo alam yung aksidente. Yung pagbabalik niya, hindi rin alam ng kahit sino, kahit ang Panginoong Hesus, kundi yung Ama lang ang nakakaalam. So, anong kailangan? Nakahanda ka lagi. So, they don't know it, no? Katulad ngayon, they don't know the signs. They just expect that He is coming. Nag-expect lang ang maraming churches na siya ay babalik. Pero hindi nila alam kung papaano ang kanyang pagbabalik. Alam lang babalik. No? Alam nila may salvation. Yun lang ang alam nila, may salvation. Pero kung paano siya magse-save, hindi alam. Yun ang nakakalungkot sa mga tao. Every time, before the great judgment strikes the earth, no? God always sends an angel of mercy para magbigay ng warning. See? Ang earth, nakahanda ito sa pagsunog. So, ang Diyos, marami siyang isinugo para magbigay ng warning para sa atin. Mag-ingat kayo, sabi ni Jesus Christ, na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan at ililigaw yung marami. Tingnan ninyo kung papaano, no? So, ito'y nagkakatotoo hanggang sa panahon na ito. So, yung warning ng Panginoon, hindi dapat ipagbaliwala. No? So, nung time ni Noah, sabi natin, kahit na yung prophet, sabi niya, 120 years na nangaral si Noah. Mga kapatid, yung araw-araw ka lang na mangaral, hindi mo alam po. Pero there is only one message in Noah's time. Meron lang isang utos sa Garden of Eden. No? Meron lang isang aral na ibinigay kay Jonah para magbalik loob ang mga tao. So ngayon, sa panahon nating ito, marami yung lahat ng hindi naintindihan ng tao, ipinapaunawa ng Diyos, ipinapahayag niyang lahat, no? Kasi marami yung, sabi niya, for there shall arise false prophets and false Christ, sabi niya, and they shall show great signs and wonders, if it were possible to deceive the very elect. So yung the very elect, kasi meron kasing very elect, tayo yung itinitipo ng Biblia sa the very elect na merong mandaraya na darating. Sabi niya. And it was so close. These spirits are so close together. Magkalapit na magkalapit sila. And sometimes, tingnan ninyo, the closest to God, yun yung nandaya. Si Lucifer. No? Siyang humiwalay sa kanya, yung closest, yung pinakamalapit sa kanya. So, kailangan lagi tayong natatali sa salita ng Diyos. Kung minsan yung pinaka-close sa atin, yung asawa. Minsan meron tayong mga gusto na nauuna pang nagdidesisyon yung asawa. No? Na minsan nagiging sanhi ng bakit kaya ganito? Ano kaya ang problema? Ano? No? Yung pala nauna. No? Kahit lalaki, kahit babae, kung sino yung tama, yun ang susundin. No? Hindi pwedeng sundin yung mali. Kahit lalaki ka kung mali ka, ikaw yung mali, hindi ikaw ang susundin. Kasi kung sino yung tama, isa lang ang tama, kung paano sinabi ng Biblia. Kung paano sinabi ng Panginoon, yun ang susundin natin. Ito yung pinakatama. Kaya lang ang ginagamit ng Diyos, karamihan, lalaki talaga. No? Kaya hindi dapat pangunahan. So before the second coming of the Lord Jesus, no? Angels appeared. Before the coming of the Lord Jesus Christ, before He was born, an angel appeared. Angel Gabriel appeared. No? Sa time natin ngayon,
who will shout? The Lord Jesus Christ is the one who will shout? So he always send angels. Nawa, si Angel Gabriel uling sabi, ang utusan niya na tayo ay magsipaghanda na at naghihintay na si Jesus naghihintay na yung Panginoon sa hangin, sa alapaap. Sabi niya, lahat ng mga pinili, lahat ng tupa, babody change na yan. Aangat na. Tama, ganun, ano, mga kapatid. Pag nakita yung mga signs and wonders, no, hindi maintindihan ng tao. Yung humihingi ng sign sa Panginoon. Give us a sign. Walang ibibigay na sign sa inyo. Sabi niya. Kayong lahi ng mga, di ba? Wicked generation. Kundi yung sign ni Jonah. Sabi niya, ibibigay lang sa inyo. Ano pang sign ang ibibigay? Ipinakita na lahat ng sign kasi. No? Tapos naghahanap pa ng sign. Sa atin, hindi tayo sign seeker. We are truth seeker. No? Ang sinisik natin yung truth, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya umabot tayo na parang mga agila na nakikita ninyo yung mga mali sa ilalim ng katuruan na ito. Kahit sino pang magturo, makikita natin, mga kapatid. No? Kahit na matatagal na silang mga manggagawa, pagka nakita natin yung presentation, makikita ng agila, no? Kung paano ito nadadivert yung kanilang mga presentation pagdating sa salita ng Diyos at sa mga message. No, laging ganito ang ibigay ng Diyos, no? But majority, pagka sinabi ng isang nakababata ngayon na iglesia o nakababata na mananampalataya, majority they will disbelieve it. They will not believe you. Hindi sila basta maniniwala sa iyo. So, ang lahat ng ito, bago sila i-judge ng Diyos, magpapadala muna siya. Iparirinig din nila sa kanila ang mga, bago sila i-judge ng Diyos, ang mga totoong salita. Ang mga mensaheng ito, iparirinig ng Diyos sa kanila. So, hindi hahayaan ng Diyos na, hindi umalingaw-ngaw ito sa kanilang mga pandinig, mga kapatid. Everything, nung dumating ang Panginoong Jesus, kanya-kanya, kasi 400 years silang walang prophet, kanya-kanya, sabi ng prophet, topsy-turvy daw eh. Alam yung topsy-turvy, magulo. Kanya-kanya. Walang kaayusan. Yun yung topsy-turvy. And they have no way out to that, no? Sa kalagayan na yun. Pero ang Diyos, He has a program to save. Yun ang kabutihan sa Diyos eh. Kadakilaan ng Diyos. Kahit nagkamali ang tao, kahit na nagkasala mula pa sa Genesis, meron siyang programa na mag-save. Yun ang napakadakilang layunin ng Diyos sa tao. Para ang lahat ng attribute ng Diyos, no, may mag-manifest lahat. Makita siya na siya ay tagapagligtas, siya ay healer. No? Makita lahat ito. Kaya nga nung may bigay kay Jesus Christ ang power sa langit at sa lupa, sabi, natutulog siya sa bangka at dumating yung unos. Sabi niya, malulunod tayo. Sabi niya, mga mamatay tayong lahat. Pero nung sinabi niya, pumayapa ka, hangin. Sabi niya, anong klaseng tao ito? Nagtataka sila. No? Pati yung hangin, pati yung unos, napipigil, sumusunod sa kanya. So sabi ng Panginoon, pagka yung church niya ay ang power na ito dumating na sa church niya, magmamanifest ito sa kanya, sa church. Kaya lang marami tayong dapat pang gawin para pag-manifest ang mga bagay na ito. Yung pagkilos ng Diyos sa mga tao, no? God's making it work just exactly according to His program. Kung paano pinlano ng Diyos
yun lang ang nasusunod. Yung tao maring magplano, pero yung Diyos pa rin ang masusunod. Kasi mas alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. Marami tayong gusto na kuminsan parang pinabayaan tayo ng Diyos. Parang hindi dinidinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Meron palang mas magandang plano ang Diyos. No? All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. No? At doon sa time na ito, doon sa binasa natin, doon sa Matthew chapter 2, no? This great time before the coming of the Lord Jesus. Pansinin ninyo mga kapatid. Si Mary, si Joseph, they are engaged, no? Pero pagka naintindihan natin ngayon, si Joseph gusto niyang iwanan si Mary kasi buntis siya, no? So nung gusto niyang iwanan si Mary, there is an angel who appeared also to him in a dream, no? Tingnan niyo kung paano kumilos yung Diyos, mga kapatid. Paano kung sa atin na nagpapakita sa dream ang angel, o kahit na hindi sa dream, magpakita yung angel sa atin, loobin nawa ng Diyos na patotohanan ng Diyos yung mga salitang ito. Kung may kalooban ng Diyos na may mag-appear na angel dito sa harap natin, hindi kaya kayo matatakot? Baka magsitalon kayong paatras. No? Ay, magugulat tayo, paatras yung talon. No? So these are supernaturals. No? And the angel of the Lord appeared to him, to Joseph. The natural begin to work. The supernatural begin to work. No? Sabi niya, it said, Joseph, fear not to take Mary, thy wife, for which is conceived in her is of the Holy Spirit. And how Joseph understood this message. And then, Joseph, walang alinlangan, he went to the marriage. Tinanggap niya. No? So, the same with us now, kung titignan natin, ba't tayo matatakot na tanggapin ang Panginoong Jesus? No? Dito siya, ganito yung program ng Diyos ng pagtanggap natin sa Kanya. Hindi sa pagtanggap na, naniniwala ka kay Jesus Christ? Kung naniniwala ka, sumabay ka sa panalangin. Born again ka na. That's not the way. Hindi ganun yung way. Hindi ganun yung way ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. No? Tayo nga, tinanggap na natin, nananampalataya tayo, kailangan makita pa rin sa ating mga buhay kung paano natin siya tinanggap. Magmamanifest pa rin sa atin ito, mga kapatid. Diba? Ang nakakalungkot nung time na yun, in those days, there is a king. A murderer. A heartless king. Bloodthirsty king. And named Herod. Tingnan niyo yung pagdidescribe ng ating kapatid. The prophet said, there would be a cry in Ramah, in Rachel, crying for her children, and would not be comforted. And it's God's eternal word that would come to pass according to His own time. And the Lord Jesus will be here just on time. And the church will be ready just on time. And it will happen this way. It's the exact time kung paano pinlano ng Diyos na ipanganganak, ipagbubuntis ni Mary, si Jesus Christ, ganun na ganun ang nangyari. Pinauna ng 6 months si John the Baptist. Kaya sabi niya, meron kang cousin, sabi niya na, buntis din, baog siya, pero nagbuntis. Baog, nagbuntis. Aba, kung iisipin mo lang ngayon, katulad ng kay Sarah, pag-iisip mo na, matanda na ako, tuyo na yung milk vein ko, paano ako magpapasuso ng bata? But there's nothing impossible to God. So yun ang laging isipin natin, walang imposible sa Diyos. Sa gagawin ng Diyos para sa atin, walang imposible. So dun sa chapter 2 ng Matthew, there is a big taxation. Yung pagpaparehistro o pagtatax. No, sa time na yon. They have to come to their hometowns to be para magparehistro, magbayad ng tax. Kasi para yun ang purpose nito para rehistrado ka. Pag rehistrado ka sa town mo,
natural, doon ka magbabayad ng tax. No? Mary was to be a mother at that time. And, sabi niya, she made a long trip up to Bethlehem. Ang ambulansya niya, camel. No? Wala nang ano nun eh. Tapos, sa paglalakad nila, donkey, sabi. She was set on the back of a donkey, beating all the hard parts. So, ang pinaka-ambulansya niya, donkey. Sabi na natin kapatid. It was the king's order. Yung pagpaparehistro, walang exempted dito. No? So kung papansinin natin, ang layo ng nilakbay, papunta sila sa Bethlehem. No? Pero tiniis nila. Maring sa daan, merong mga robbers, mga magnanakaw, hold-uppers, maraming danger. Gaano man pala karami yung danger, no? Kapag ang Diyos ang naglilid sa way, lilinisin ng Diyos yung way. Walang danger, walang robbers na mangho-hold up sa kanila. Ganun po siya kung pumrotekta. God will protect you hanggang sa makaabot ka sa iyong destination. Kaya kailangan nandun ka lagi sa Diyos para may protection ka lagi. No? Nandun ka sa loob ng bull, pagkatapos nandun nakabantay yung shepherd, no? Ano man ang danger sa labas, walang papasok sa iyo. Kasi nakabakod ka. And there's no danger, sabi niya, when you are walking with the Lord. He can send a host of 10,000 angels to protect you. No? God takes care of His own. You don't have to worry, sabi niya. Whether, halimbawa, kahit sa trabaho, hindi ka man mag-worry kahit na anong boss na magagalit. O kahit na yung neighbor mo magagalit kung naging born again ka. Kahit yung magulang mo, kahit yung girlfriend, no? Kahit yung nanay, sabi niya. Kahit anong sabihin pa nila, kahit na sabihin pa nila, you're out of your mind, sabi niya. Kahit na sabihin pa ng daddy mo na, kung gusto mong humiwalay ka. No? Kahit sabihin daw yun, baliwala sa iyo. Susunod at susunod ka sa kalooban ng Diyos. At doon ka naman puprotektahan ng Diyos. Doon ka niya iingatan. Doon niya i-direct yung footsteps mo para mapabuti ka ng mapabuti. At tingnan natin yung mga end result. Hindi pa ito yung pinaka-end result. Ito yung mga na-foretaste natin, yung promise ng Diyos kung paano niya tayo puprotektahan, kung paano niya tayo i-bless ng Diyos. Tingnan niyo yung mga sarili natin. Kapag hindi dumarating ang mga ito, there is still something wrong. Na meron pang kailangang ituwid ang Diyos sa atin. No? Pagka may naranasan tayo, may dumadating sa atin ang mga ganitong bagay, ang mga blessings na ito, kaya sabi niya, for you have done this, in blessing, I will bless thee. So pagka dumadating ang mga blessing, simula pa lang laging tingin ninyo, huwag ninyong sabihin na tapos na. No? Oh, nakamit na, meron na, okay na, marami na. Hindi. Marami pang ibibigay yung Diyos. No? Kaya lang, be aware, no? Tingnan ninyo yung blessing, kung yung blessing nagpapalayo na sa inyo sa Diyos, it's not from God. Hindi galing sa Diyos, napapalayo ka eh. Pero pag palapit ka ng palapit, lalo kang kumakapit sa salita ng Diyos, no? Galing yan sa Diyos. Patitibayan ka na, lalo kang titibay sa paglilingkod sa Diyos. Pero pagka inilalayo ka ng blessing na ito, actually, hindi naman blessing yun eh. Hindi mo pwedeng tawaging blessing ka. Ang blessing, ito'y galing lang sa Diyos. No? Si Satanas, nagbibigay lang siya. Hindi blessing. No? Pandeceive. Balikan natin si Mary and Joseph. They're traveling to the east, no? Hundreds of miles away, no?
Ang layo nila. Pero doon sa pagta-travel nila, tingnan niyo mga kapatid, nung makarating na sila doon sa Bethlehem, no? Across, sabi niya, doon sa isang malayong lugar. Sabi niya, in India, sabi natin kapatid, there are 3 persons there. 3, ang tawag, Magais, o Pantas. They saw a star. Kaya kagabi, yung pinag-aaralan natin, ang unang Biblia isinulat sa kalawakan. No? So, yung 3 magay na ito, yung wise men, ang binabasa nila ay binabasa nila yung Bible sa sky, sa mga bituin. Kaya nga, pati mayroong mga stars sa midnight no? Sa dilim. Meron doon na nakita nila yung star. Nung nakita nila yung star, tingnan niyo yung revelation sa kanila. Yung tagapagligtas, manunubos, ay ipinanganak. At nakapoint yung liwanag ng star sa east, sa Bethlehem. So, ilang ginawa nila? They started to prepare. No? Nag-journey sila, ang sasakyan lang nila, camel. Papunta sila ng east. Nasa India sila. Layo, no? Sa ngayon, eroplano nga, tsaka barko yung mga sinasakyan, Noon, wala. Paano sila kaya nag-cross-cross sa mga bundok para makarating ng east? Pero ang pag-journey nila, it took 2 years. 2 years bago sila nakarating doon 2 years old na nga yung bata. Kaya nga, 2 years old and below ang pinapapatay ni Herod ng blood-thirsty na ito. No? So they were led by the mysterious light. Ang tawag nila, it is a star. At yun ay lumiliwanag habang gabi pa. Hindi pa sumisikat yung araw, no? Sabi ng ating kapatid, a star is an object of light. Like a pillar of fire na sumusunod noon sa liwanag kasi yun Sumusunod sa Israel sa wilderness. Nung i-research ng ating kapatid na propeta, ang ibig sabihin ng mga ano kayang ibig sabihin ng mga magay? Ano kayang meaning nito? So tinignan niya raw sa dalawang sa history, like Hislop, sabi niya na yung pag-study nila nito, and he found out yung Magay in India were really Medes and Persia. Sabi niya, that was speaking in Belshazzar party in Daniel. And they had migrated and got up to India. Sabi niya, tawag pa raw sa kanila sa India untouchables. Sabi niya. So yung Medo-Persia, mga magicians daw ito. Naniniwala sa mga magicians, sorcerers, astrologers, no? So itong mga ito, sabi niya, they are astrologers. They study the stars. Yung movement ng mga stars, pinag-aaralan nila. Sa atin, sabi, mga astronomers, no? So yung mga ito ay nung magkalat yung mga hindi sila maniwala sa prophecy, no? Nung mangaral si Jeremiah, no? Hindi sila naniwala kay Jeremiah na kukubkubin sila, i-destroy sila ng Babylon. So nung ma-destroy sila, mabuti pa nga si Nebuchadnezzar, sabi niya, Nebuchadnezzar ay naniwala sa prophecy na yun. No? Kasi siya yung king of Babylon. Ngayon, yung mga royal family na maaari nilang pakinabangan kasi matatalino ito, dinala. Kaya dinala yung si Mesak, si Shadrach, si Abednego, at si Daniel. At itong mga magais na ito, no, nakarating sila sa India. Pero part sila ng mga Hudyo. They are Jews, sabi niya. Hindi sila Indian.
mga kapatid. Mga Hudyo sila na marunong silang bumasa sa kalawakan. So, yung pinakabiblia ng tatlong ito ay ang kalawakan. Kapag nakita nilang naglinya yung tatlong star, sabi niya, ito'y tumitipo sa tatlong anak ni Noah. Si Shem, si Ham, si Japet. At yung star na ito na nakita, pagka nakita nila ito, lumiwanag ito at nagpo-point sa east, ipinanganak yung manunubos. Ganun nilang binabasa. Kaya sabi ng ating kapatid, yun yung pinaka-biblia nila. So yung Bible, it is the first Bible, it was written in the sky. Wala silang Biblia na binabasa na ganito, no? And then the second Bible, it was written in pyramid. Kaya nagsimula sa Leo, sa Virgo, and then mag-e-end sa Leo, sa Lion of the tribe of Judah. No? Yung pyramid ang sa second pyramid. Walang capstone. Kaya yung pyramid, it is like the statue of a perfect man. Wala yung capstone. Kailangan mag-cap sa atin yung Holy Ghost. No? And then the third Bible ay ito. Naparito ako sa balumbon ng aklat na ito, sabi ng Panginoong Yesus. So, nandito ngayon ang third Bible sa atin na binabasa. Inilagay niya ang lahat ng ito sa kaayusan ng dakilang Diyos na ito, inilagay niya lahat ito. Lahat ngayon ay alam ng tatlong ito ang movement ng mga stars. Merong spiritual na kahulugan. Tingnan ninyo mga kapatid. Yung mga star messengers na ito, alam natin kung ano ang kahulugan ng mga sinasabi nila. Kahit madilim ang katuruan. No? And now, sabi niya, we know also those things are, sabi niya, truth. When God made the solar system, ganun yung nilagay niya, He put the moon as guard with a gun over his shoulder. He set the boundaries of the sea. And that if the moon holds the sea, if the waves get angry, the moon says, hold your peace, and say, I'm your guard. Ganun daw yung sinasabi ng moon. Kaya, tingnan niyo, and when the moon looks sideways to worship God, then the tides start slipping in. Nag-i-slip, nagkakaroon ng low tide, nagkakaroon ng high tide. No? Kaya yung mga mangingisda, nagdidepende sila, tinitingnan nila yung high tide, low tide. So, yung pala yung, ng moon, yung nagtitilt yung moon. No? Then, sabi niya, and when the moon looks sideways, sabi ng ating kapatid, look sideways parang tingin siya ng ganyan. Nagkakaroon ng low tide sa kabila, high tide naman sa kabila. Ganun yung kinokontrol ng Diyos, sabi niya. No? Then, katulad ng sa Acts, sabi niya, sa Acts chapter 10, sabi niya, nung sinabi ni Peter, I perceive that God is no respecter of person or nation. Ganon din, kung sinong gusto niyang gamitin, ay kukunin ng Diyos. Si Peter mangingisda, pero dahil gusto siyang gamitin ng Diyos, kahit mangingisda siya, dahil siya gustong gamitin ng Diyos, no, kinuha siya ng Diyos. Hindi siya nagrespeto na kailangan kunin ko scholar. Hindi ganon yung pinlano ng Diyos. Kaya hindi siya nagre-respect ng tao, kahit na gano'n pa kataas ang pinag-aralan ng mga pariseo at mga eskriba, hindi yun ang tiningnan ng Diyos, kundi ang tiningnan niya, yung magagamit niya. No? Tingnan natin kung paano nagpaplano ang Diyos. Nung si Paul, persecutor siya, hinuhuli niya yung mga Kristiyano, pinapatay niya, no? Pero siya pinili ng Panginoon. Kaya natatakot sila. Pero alam ng Diyos kung paano niya gagamitin si Paul. Magiging matibay siyang patotoo. Kaya sinasabi ni Paul, nangunguna ako sa mga kaedad ko noon, sabi niya.
Panatiko si Paul sa kanilang religion. Nangunguna ako. Humihingi siya ng sulat para hulihin ang mga sumasamba. So, ganun yung gawa ni Paul. Pero nung tawagin siya ng Panginoon, naging matibay siyang patotoo, nagugulat yung mga tao, yung mga mananampalataya. Di ba ito yung nagpe-persecute sa atin? Pero hindi ni-respect ng Diyos yung kahit na persecutor siya, kahit na ano pa yung pinagagawa niya, binago siya ng Diyos. So ngayon, gaano man kalaki ang mga ginawa nating mali, hindi titingnan ng Diyos yung mga mali natin. Hindi makakapagpatuloy yung programa ng Diyos kung patuloy niya titingnan yung mali natin o yung kasalanan natin. Gusto kitang gamitin, magbago ka. Sabi niya. Oh. Sumunod ka sa Panginoon. Take up your cross and follow me. Sabi ng Panginoon. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Mahaba pa, no? Kunti na lang. Maaga pa naman, alas 11 pa lang. So, pagka gustong ipakita ng Diyos yung glory niya, no? At meron siyang gagamitin na tao, ipakikita niya. Nung napunta si Brother Branham, sabi niya sa India, ito yung kwento niya, no? He accept who worship Him in righteousness. No matter who the person is, or nation, or color, or creed, if they worship God in righteousness, sabi niya, they will be led to the light. There was a showdown one time with 500,000 people attended. Malaki to. 500,000 attended in India between the Mohammedans and the, sabi ni Brother Branham, they brought a blind man, sabi niya, for 20 years. Kaya lang, ipinakita na ng Diyos ngayon ito sa kanya. He challenged them. Kasi bulag na siya 20 years. Kasi sumasamba sila sa araw. Tumitingin sa araw. Nabulag siya. Then he holds the Bible at saka yung kanilang libro. No? Sabi niya, isa rito ay correct. Isa rito ang truth. Sabi niya. Yung mga Mohammedan, sabi niya, come here, sabi niya, and give him his sight. Tawagin ninyo yung Diyos nyo, hingin ninyo ang kanyang paningin. At kung sino ang didingin ng Diyos, at tinas niya ang Biblia, at kung sino ang didingin ng Diyos, yung Diyos niya ang totoo. Tingnan ninyo kung paano makapag-challenge, ano? Kahit sa Old Testament, merong mga ganon, no, mga kapatid. Nung kay Elijah, di ba? God showed the vision to him. When he prayed, sabi niya, when he prayed for him, he screamed and ran and grabbed the mayor of the city. Yung mayor yung kanyang pinagawa ka na. He received his sight and thousands surrender to the Lord Jesus Christ. Tapos sabi niya, yung mga Mohammedan, sabi niya, come from the children na Israel. Merong mga tumanggap, mga kapatid. Ganon kung kumilos ang Diyos. No? Ilaktawin natin yung iba. So sabi ng Panginoon, basahin ko na lang para makita natin. No? Being dead in Christ, Abraham's seed and heirs, according to the promise, sabi niya, para sa atin, we are not Jew outwardly,
but Jew inwardly, sabi niya, by having faith who takes God by His word. At habang nakaupo ang mga magay, sabi ng ating kapatid, dinadramatize niya, tinitingnan nila ang kanilang mga kasulatan kung paano na prophecy ito na merong bituin sa langit na magliliwanag. Pinag-uusapan, sabi niya, ang mga kaharian na lumitaw at bumagsak, ang mga empire that failed, sabi niya, and they wonder if there will be a kingdom that will not fall anymore. Nagtatanungan daw sila kung meron pa kayang kingdom na hindi nababagsak. No? Ganito yung nagiging usapan nila kung meron pang kingdom na hindi nababagsak. No? Alam natin na merong kingdom na hindi nababagsak in the millennium time. No? Hindi pa nila naiintindihan ang mga bagay na ito. And they failed to read Daniel's prophecies and said, I beheld until I seen a stone cut, sabi niya, out of the mountain without hands, and it subdued all the kingdoms of the world. And it raised up and became the great, sabi niya, covered the whole earth. Covered the whole earth. As they were reading, the sacred fire was burning. Sabi niya, they worshiped the one true God by a sacred fire. They knew the one true God dwelleth in the light. Sabi niya, God dwells in the light. So when Jesus was on earth, He manifested in flesh. He said, the Lord Jesus Christ Himself said, I am the light of the world. Sabi niya, because God was manifested through Him. So yung light nandoon sa Kanya. He was the pillar of fire that led the children of Israel. No? He was the light that struck Paul. He was the light that came to Peter in the prison. He is the light in our heart. He is the everlasting light. And in Him, there is no darkness. Kaya kung nasa sa Kanya ka, walang kadiliman. Kaya ang lahat ng salita ng Diyos ay magiging liwanag sa ating daanan, sa ating pagiging isang Kristiyano. They who walk in the light, sabi niya, have fellowship one another. So yung nandoon sa light, yun lang ang makakapag-fellowship to one another sa light. Pagdating sa light, ang Panginoong Yesus, He is the light. Siya ang magiging ka-fellowship natin. Kaya kung walang light, wala doon ang Panginoon. Darkness ang nandoon. But there are some who fellowship in darkness. Mas marami yung nagfe-fellowship sa darkness. No? So hindi mo pwedeng dalhin yung nasa darkness, hindi mo sila pwedeng sa light sila mamuhay. Those who are in darkness, no, they will enjoy darkness. Kaya nga, kahit na sa mga creatures, sabi niya, hindi mo pwede na yung gagamba palalabasin mo sa sikat ng araw. No, yung spider, sabi niya, hindi pwede na sa araw mo sila palalabasin. Because they live in darkness. So tayo naman na we live in the light, hindi ka pwedeng mamuhay sa darkness. So lagi kang nasa light. No, kasi dun yung buhay mo sa light. So ganun ang pagkakaseparate ng darkness at saka ng light. So walking in the light, sabi niya, they who walk in the light have fellowship with one another. Nakaka-covered sila ng blood of the Lord Jesus Christ. So yung blood na ito, patuloy silang nililinis. Sabi niya, patuloy tayong nililinis sa ating mga mali, sa ating mga kasalanan. That's why those three Magi's who knew that light, sabi niya, alam nila yung light. When they look towards the solar system, the star is so different. Kakaibang-kakaiba ang star na ito. They never saw that before. Hindi nila nakita dati. No? But they realized the meaning of it, that the King of the Jews is born. Ipinanganak na revealed sa kanila na yung King of the Jews is born.
Kaya nung dumating sila, where is he that born? King of the Jews. Yan ang tanong nila. Naguguluhanan ngayon si Herodes. Merong king yung mga Jews. Eh, siya yung king. Ang iniisip ni Herodes, papalitan siya ng king na ito. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ang kaharian ko ay dito sa lupa, ipagtatanggol ako ng aking, ng kanyang mga nasasakupan. Pero ang kaharian niya ay hindi dito. Amen. Ang akala ni Herodes, papalitan siya. Hanapin niyo siyang masikap, ha? Pagka nakita ninyo siya, sabihin niyo sa akin, para makasamba din ako sa kanya. Tingnan ninyo yung katotohanan, ano? But there is, tingnan ninyo kadakilaan ng Diyos, there is a Holy Spirit na kinausap ng Diyos yung tatlo. Sabi niya, huwag kayong pumunta doon. Sabi niya, huwag na kayong babalik. Dito kayo dumaan. Sabi ng Spirit. No? So, makikita yung presence, yung eternal life na ito ng Diyos, yung salita, nakamanifest ngayon, right on time, doon sa panahon na pagkapanganak, because He is the Word made flesh, ang Panginoong Yesus. Napakahirap unawain ng mga scholars ito, no? Because they are looking in school, and they are not looking in the light of the Scripture. Hindi sila tumitingin sa liwanag ng Scripture. Tumitingin sila doon sa turo ng eskwela. Kaya nga, nagtayo sila ng mga Bible school, doon nila papag-aaralin para yung liwanag ng school na yan, yun lang ang makukuha. Doon lang sila makakaunawa. No? Hindi doon sa mismong light ng Word of God. So, yung liwanag ng salitang ito, that was the light of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, I am the light of this world. Ako yung liwanag, ako yung light. So, pag lumihis ka sa light na ito, no? Simple lang, sabi ng ating kapatid. Yung mali, 99.9 naman na tama. Kaya lang, merong point something na mali. Konting-konti lang yung mali. Sabi niya. So it is so hardly to know from the scholars because they are looking in school, not by the light of the Scriptures. While the three magi, sabi niya, thought of these things, they wanted to worship Him. They wanted to do anything they could do. Gusto nilang mag-serve, gusto nilang mag-worship sa Kanya. So they nag-prepare sila, they took gold, they took frankincense, and they took myrrh. No? It took 2 years. Yung journey nila, it took 2 years to reach Bethlehem. And then, what is their purpose? They brought gold, they brought frankincense, they brought myrrh. Maring, hindi nila lubos na naiintindihan kung bakit ganito yung mga dala nila. Pero yun ang dala nila. Pero anong pinaka-purpose nila ngayon? Nag-journey sila, no? Nag-journey sila, 2 years. Anong sabi ng Biblia? To worship. Mga kapatid, mag-worship ka lang, mag-journey ka ng 2 years. To worship the King of the Jews. 2 years mag-journey ka? Tapos ang dadaanan mo, mga bundok-bundok. Pagdating naglalakad na yung sasambahin. Sinabi ba ni Jesus sa kanila nung dumating siya, huwag niyo akong sambahin. No? Tao lang ako. Sinabi ba ni Jesus yung sa kanila? Wala. Tomas, huwag mo akong sambahin. Sinabi ba ni Jesus Christ kay Thomas yun? Na, Tomas, huwag mo akong sambahin. Tao lang ako. Hindi. Hinayaan ng Panginoon kasi alam ng Panginoon yung ginagawa ni Tomas. No? Hindi lang siya tao. My Lord and my God. Kumpleto yung sinabi niya. My Lord and my God. Ganun yung sinabi, ano? Kaya sabi niya, the old Magi's wanted to find Him. Kaya sabi ng Biblia, blessed are they
that do hunger and thirst for righteousness, and they shall be filled. And finally, they came to Jerusalem. And as they entered Jerusalem, the star went out. Tingnan ninyo. The star went out. Hindi na lumiwanag, hindi nila makita nung nag-enter sila doon. Bakit? Pumunta sila sa Jerusalem, ang tinanong nila mga tao. Hindi yung guidance ng light. Nawala. Kaya, ang tinanong ngayon nila, saan yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Samantalang may nag-guide na light sa kanila na bituin. Nagsimula kasi silang magtanong sa tao. Humiwalay sila na doon sa light. Hindi nagbigay ng liwanag yung light. Kasi pumasok sila doon eh. Sa tao sila nagtatanong eh. So once na sa tao ka na lang magtatanong, mawawala ka sa light. Kahit sino pa, no? And sabi niya, because God does not dwell in the fantastics of this world. God does not dwell in the fantastic of this world. Eh si King Herod yung, pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin ha, ang kausap, hari. Di ba? Hinahanap niya. Tinawag sila. So ang kausap nila ngayon, kaharap nila, si King Herod. Pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin. Para makasamba rin ako. Ang kagandahan nito, and they search for the light without guidance of the star. Sabi niya, nag-search sila sa buong magdamag na yun, hindi makita yung ilaw, yung star. Kasi sabi niya, nakapasok sila sa mga denomination, sa religion. Nakapasok sila doon sila nagtatanong. Pero, sabi niya, ang tanong nila, where is he that's born king of the Jews? Then the scholars and teachers, the college professors, sabi niya, the priests and the rabbis cannot answer, hindi nila alam. Ano ba yung, sino king of the Jews? Sino? Di ba? Hindi nila alam. Hanggang ngayon, hindi nila alam kung yung king of the Jews na ito. Mystery yan. Mystery. So nananatili silang walang alam. Ang mga denominations na ito, ang mga naghahanap sa eskwelahan. Kaya hindi sila makasagot sa tatlong magay. Kaya anong sabi na lamang ni Herod, pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin para makasamba rin ako. Pero iba yung plano ni Herod, di ba? So they said, we have seen his star in the east and we've come to worship him. 2 years later, nakita namin yung kanyang star sa east. Naparito kami para sumamba sa kanya. Yan ang sagot. Yan ang sagot ng tatlo. Nobody can tell why. Bakit? They only know Bethlehem. It's the same today, mga kapatid. Sabi niya, they thought Jesus is in Bible schools. They thought Jesus is in seminaries. They thought Jesus is in denominations. They thought he is in their religions. No. Sabi niya, hindi nila alam. Sabi niya, all through those great denominational streets, they went back and forth and crying, where is he? Ito yung paghahanap ng mga magay. Back and forth sila sa mga denomination, pupunta dito, pupunta doon, pupunta dito, pupunta doon, hinahanap nila kung saan niya pinanganak. Wala doon, walang makasagot doon kasi nandun siya sa sabsaban dati pinanganak. Doon niya pinanganak sa sabsaban, hinahanap nila. Wala na nga doon sa sabsaban. Ang ginagawa, nasa sabsaban pa rin. Tingnan niyo yung pagkakamali ng tao. No? Igagawa siya doon sa sabsaban ulit. Wala na doon. Dumating yung mga magay, no? 2 taon na naglalakad na siya.
So, hindi nila makita. Hindi nila makita, and no one can tell also kung nasan siya. Bakit? They are religions, denominations. Hindi nila alam. Kaya kahit mag-back and forth ang mga denominations ngayon, di nila makikita. Mananatili lang na maniniwala na merong ipanganganak. No? Wala rin makapagtuturo sa kanya. Kasi hindi nila alam. Paano mo rin siyang ituturo sa Biblia kung hindi mo alam? Kaya anong sasagot mo? Sa mga tinuturuan mo, anong isasagot mo? Mystery kasi yan. Thought ng Diyos yan. Way ng Diyos yan. Kaya hindi natin, yung sa Diyos, yung lihim ng Diyos ay sa Diyos. Yan ang mga pangangatwiran. Pero ipinanganak siya eh. Kaya kailangan malaman, maunawaan. Ang pagkaunawa, hindi mo siya makikita, tumigil yung light ng star. Hindi mo makikita sa walang star kasi walang liwanag kasi doon sa mga denomination. Sa mga religious walang liwanag. Umalis yung liwanag kasi pumasok ka doon. Pumasok sa loob ng denomination eh. Pag pumasok tayo sa loob ng denomination, mawawala yung ilaw. Hindi magbibigay ng liwanag yung ilaw. Pero pansinin natin mga kapatid, now when they heard the king, they went out, sabi niya, on the west side of the gate. No? Kasi sabi ng king, para makasamba rin ako. So pumunta sila, kinausap sila ng spirit. When they heard the king, they went, sabi niya, on the west side gate towards Jerusalem. And the stars, nung lumabas sila sa west side ng Jerusalem, and the star lit up the road again. Niliwanagan uli ng star yung kanilang dadaanan. Pero doon sa loob ng denomination, hindi makapagbigay ng liwanag yung star. Kaya anong gagawin? Come out, my people. Sabi niya, lumabas kayo sa denomination, sabi niya, para magliwanag uli yung ilaw. Para liliwanagan niya uli yung inyong dadaanan. No? Saan ka ililid ng ilaw? Nung light, papunta doon sa isasambahin mo. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. So once na nakulong ka sa denomination, hindi magbibigay ng ilaw yung star. Kaya ang sabi niya, when they went, sabi niya, on the west side gate towards Jerusalem, papunta ng Jerusalem, sabi niya, the star lit up the road again. Niliwanagan uli ng star yung dadaanan mo. So, nung makita uli yung star, nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng revelation uli sa kanila, nag-guide sa kanila. Anong naramdaman? They rejoice exceedingly, sabi na. Nagalak sila, natuwa sila ng labis na pagkasuwa. Kaya pagka naiintindihan natin yung salita ng Diyos, nagbibigay ito ng stimulation sa atin. Nagbibigay ng kagalakan sa atin. Tuwang-tuwa ka kasi pambihirang tao ang bibigyan ng kapahayagan ng Diyos. Pambihirang tao, no, ang liliwanagan lang ng Diyos. Bilyon-bilyon ng tao, wala nga 100, mahirap pa nga yung 50 eh. Yung bibigyan ng liwanag, gaano ka kapalad na tao na pinili ka ng Diyos, ano? Nagbibigay uli ng liwanag ngayon ang Diyos sa atin. Ngayon, nasa daan na sila sabi ng ating kapatid, alam niyo yung daan na yun? Pwede nating tawagin Hallelujah Avenue, sabi niya. Pwede mo nang tawagin Hallelujah Avenue kasi tuwang-tuwa sila eh, nagpe-praise sila kasi lumiwanag uli yung star. Nung nasa loob sila, wala. Kahit anong tingin nila. Bakit? Ang tinatanungan nila, denominasyon. Ang tinatanungan nila, religion. Walang liwanag sa religion. Kailangan lumabas ka para liwanagan ka uli ng star. Mga kapatid. And sabi niya, at nung nasa Hallelujah Avenue na sila, going straight, sabi niya, they saw the signs and wonders. Nakita nila yung signs and wonders streets, sabi niya. And the star light led them to Bethlehem.
the light begins to get slower. Sabi niya, the light begin to get slower, 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 slower. Sabi niya, bumababa, bumababa. Hanggang na ituro niya mismo yung pinaka-light na nililiwanag, na nagbibigay ng liwanag, ano? Until it completely stopped. They got off their camels. Malapit na. They got off their camels, no? Where mabilis silang bumaba. Yung isa, kinuha niya yung gold niya, nadala. Yung isa, dinala yung frankincense. Yung isa, dinala yung myrrh. Sabi ng ating kapatid, maybe they only know little about gold. Sabi niya. Alam nila gold, pero they don't know about the meaning of gold. Kahit na yung frankincense, sabi niya, kahit yung myrrh, they only know little about this. Sabi niya. Pero yun ang dala nila. So ano ba yung sinisimbolo ng gold? Sabi niya. The gold represent kingship or a crown or deity. Sabi niya, pagka-Diyos. So yun ang dala ng isa. Ibinigay sa kanya ngayon na siya ay magiging king, no? Magkakaroon siya ng crown as king, at ang pagka-Diyos ay isa sa kanya. That was the Lord Jesus Christ. That was the meaning of gold. Yung frankincense, sabi niya, it is a perfume that was a crown king with a sweet smelling savor. Iniyalo siya ito sa king. Inaano sa kanya, no? Sa hari. Yung aroma nito, sabi niya, his aroma of his goodness, sabi niya, doon sa aroma ng goodness ng perfume na ito, you can stand in the presence of God. Ganun pa. And if you are standing in the presence of God, nasa presence ka ng Diyos, you will have eternal life. Magiging, kasi yung Diyos lang ang po pwede na, sa presence lang ng Diyos, doon lang mayroong eternal life. Amen. Other than this, walang eternal life. No? Ngayon tayo, bilang bahagi ng salita ng Diyos, kaya tayo mayroong eternal life. Pero bago dumating yung eternal life na ito, bago siya maging king, sabi niya, merong ding ibinigay na myrrh. Ito yung ngayon, yung myrrh. Yung myrrh, sabi niya, it represents bitterness. He must die for you and me. Kailangan siyang tumanggap ng kapaitan ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Tingnan ninyo, tayo yung gumawa ng mali, tapos siya yung ibibitin, ipapako sa krus. Ganong utang na loob yung meron natin sa kanya, mga kapatid. Paano mo hindi mamahalin yung nagpatawad sa iyo ng malaki? Kaya nung nagbibigay nga siya ng, tinatanong niya yung mga alipin, merong nagkautang sa iyo, sabi niya na isa, ganito, halimbawa, 50, yung isa, 500. Pareho mong pinatawad, sino yung mas iibig sa iyo? Yung pinatawad mo ng konti o yung pinatawad mo ng marami? Yung pinatawad mo ng marami. Ang dami ng mali natin, ang dami ng kasalanan natin. No? Pinatawad tayo, kinuha tayo, bibigyan tayo ng eternal na buhay. Hindi ba ikaw yung dapat na magmahal ng labis sa Panginoon? Dapat tayo yung magmahal ng labis sa Kanya. Kapag mahal na mahal mo ang isang bagay o isang tao o ang Diyos, no? Lalo mo siyang mamahalin kung ang Diyos, kung pinatawad ka niya ng mas malaki. No? Mas lalo mong ibibigay yung pagmamahal sa Kanya. So how can, no? Sa umagang ito, mga kapatid, how can this morning, when the morning star of His blessings has descended from heaven with the signs and wonders of His second coming, ipinakikita niya sa atin yung signs and wonders ng Kanyang muling pagbabalik. Paano tayo nakakaupo
So sa pagtatapos, paano tayo nakakaupo at hinahayaan natin na lalampas ito o dudulas pa ito sa ating mga kamay, ang mga bagay na binubuksan ng Diyos na ito sa ating mga puso. Para sambahin siya, no? Bilang hari ng ating mga buhay. Kung siya ang naghahari sa ating mga buhay, yung King of the Jews, and we are Jews inwardly. At sinasamba natin siya, mga kapatid. Hahayaan ba natin na mag-slip pa ito, dudulas pa ito sa ating mga puso? Mawawala pa ito sa atin? Bakit hindi natin gayahin yung tatlong magay? Kahit 2 taon silang naglakbay, no? Ang purpose nila para sumamba. Sa atin, kilometro pa lang. Kilometro lang ang layo, no? Mga naka-aircon pa yung mga sasakyan, no? Kung minsan nandito na tayo sa loob ng bahay-sambahan, meron pang tinatamad. Paano tayo bless ng Diyos? Mga kapatid, tandaan natin, sa pagsamba natin, mga kapatid, ang nakapalibot sa atin ay ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Amen. So ano man ang iniisip natin, ano man ang ginagawa natin, nakaupo tayo. Alam ng Diyos, kasi ang sabi niya, kahit na yung kurap ng isang Amen. insekto, alam ng Diyos. So alam ng Diyos kung ano ang ating kalagayan ngayon, kung paano tayo nagsisikap na sumamba sa Kanya. So ipinakita ng Diyos ang Kanyang kamanghamanghang mga gawa sa atin, bagamat marami tayong mali at kasalanan. Pinatawad niya tayo. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Isang kamanghamanghang gawa ito ng Diyos na mahirap tanggapin ng marami, no? Pero meron at merong tatanggap. Meron at merong susunod sa kalooban ng Diyos. So praise God. Nawa sa kaloob ng Diyos na ito sa atin, nagbigay ng magandang aral ang mga ang mga magay na ito, ang pagkapanganak ng Panginoong Hesus. Nagbigay ng magandang aral sa atin. At maging yung isang simpleng ginamit ng Diyos na liwanag ng star, na hindi magbibigay ng liwanag kung nasa loob ka ng denominasyon, ay nagbigay din ito ng kaunawaan sa atin na kailangan lumabas ang tao sa denominasyon. Kailangan pumasok ang tao sa light, sa salita ng Diyos, sa Panginoong Hesus. God bless you, brothers and sisters. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magsitayo muna tayo, mga kapatid. At si Brother Philip ang magko-closing prayer. Samahan ninyo ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong presensya, sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod. Nanawa, bagamat may munting karamdaman na discomfort sa katawan, nawa, O Diyos, ay nakaluwalhati sa iyo ang pagpipresent ng iyong mga banal na salita, na ikaw lagi ang mapapurihan, ikaw lamang ang maluwalhati. O Ama, nagpapasalamat po ako sa iyo. Ano man ang nararamdaman ko at kalagayan, nawa nakaluwalhati sa iyo ang isang munting limpak ng laman na ito na nagamit mo sa mga nakaraang oras. Nawa magamit pa gamitin mo pa sa mga susunod na mga gawain. Saan mo man dako na gustong gamitin, O Ama. Here I am, Lord. Use me. Kung saan po yung kalooban mo, Panginoon. Thank you, Lord God. At sa mga kapatid ko pong nagsipakinig na ito, na lahat ng nasa loob ng bahay-sambahan, O Ama, iba yung pagpapala ang ipagkaloob mo sa kanila. Nag-journey man sila na nagsitungo dito, O Ama. Huwag mong hayaan na lalabas sila sa bahay-sambahan na ito na hindi dala-dala ang mga blessings na kaloob mo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po sila, O Ama, maging ang mga kapatid namin na nagsipakinig at magsisipakinig pa sa internet. Pagpalain mo po silang lahat, O Panginoong Diyos. Tulungan mo kaming tumuwid na lalo sa iyong mga palatuntunan. Kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan. I-bless mo po ang gawain mong ito, Ama.
May present sa iyo ito ay glorious church without spot, without wrinkles, and without blemish. Tulungan mo kami, lalo na ang dalangin namin na pinakasolusyon sa lahat ng ito ay ang mabody change kami, ang marapture na kami, O Ama, na kami sasalubong na sa aming Panginoong Hesus sa hangin, sa alapaap. Doon po malulubos ang aming ang pagnanasa na kami ay makaalis na sa sanlibutan na ito. Kung hindi pa kami makakaalis, O Ama, sabi mo nga, kung hindi mo paikliin ang mga araw, ay baka walang laman na maliligtas. O Ama, nawa, higit pa dun sa aming pagkakaunawa na paikliin mo, higit pang maikli ang gawin mo, O Ama, upang kami makasama na sa aming Panginoon sa sa langit, O Ama. Thank you, Lord God. Gamitin mo po ang mga kapatid kong ito sa gawain mo. Sarap ng mga gift na ibinibigay mo sa kanila sa exhortation. Napakasarap, O Lord God. Kitang-kita ang paggamit mo sa mga kapatid ko, O Ama. Sila po ini-equip mo upang lalong lumago at tumibay ang gawain mo, O Ama. Alisin mo ang lahat ng mali sa aming mga puso. Alisin mo ang lahat ng mali sa aming mga pag-iisip, sa aming mga gawa, sa aming mga paningin, O Ama, na laging makaluwalhati sa iyo ang aming mga buhay. Thank you, Lord God. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong dakilang kalooban. Not our will, but your will be done, Panginoong Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri, O Ama, lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.